Hello loves! Welcome to my channel. This is your Tita La Cochera, Love Miss Rowan. If it's your first time to be on my channel, please watch my previous videos and subscribe. Thank you! So, eto na nga. Sumakay ako ng Philippine Airlines ng direct flight from Baguio to Cebu. So, ano nga bang nangyari sa Cebu? Panoorin nyo ang video na to. I arrived in Cebu an hour earlier than the flight schedule. O diba, bongga ang Philippine Airlines. Hindi lang on time, kundi advance pa. Kaya naman, kumain na muna ako ng lunch dito sa loob ng airport. Siyempre, ano pa ba ang lalafangin natin kundi lechon. Dahil lechon ang isa sa sikat na pagkain dito sa Cebu. And then after lunch, andito na si Miss Bebeng, ang aking friend from Cebu. From airport, diretso gala na tayo, syempre. Dito kami tumaan sa Marcelo Fernan Bridge, or mas kilala siya bilang Second Bridge. It was opened in 1999. Temple of kasi nagtanong, picture sila. basta sila, sino ba yung Hello! Hi, Miss Bebeng! Hello, welcome to Cebu. Yay! Dito kami sa Temple of Leia with Miss Bebeng and Rosella. Hi! Our first stop is the Temple of Leia in Busay, Cebu. So the Temple of Leia is the Taj Mahal of Cebu because it is a mausoleum for a great love that never ends even after death. O diba? Ang sweet. Kaya tayong Temple of Leia. Punta ko dito. Ay, ka pala kasama. Ay, si Aika. Teodorico Soriano Adarna had the temple built for his late wife, Leia Albino Adarna. Their marriage lasted for more than 5 decades. Wow, ang tagal. Teodorico and Leia are the grandparents of Ellen Adarna. Siyempre, kilala niyo siya. Isa sa sikat na artista dito sa Pilipinas. Asawa siya ni Derek Ramsey. And kung makikita niyo yung picture ni Leia, kahawig na kahawig niya talaga si Ellen. Oh ha, hawig talaga ni Ellen, diba? Ang ganda. Grabe, ang gaganda ng kanyang mga collections, lalo na yung mga vases. Ang lalaki, ang gaganda. For sure, mamahalin ang mga ito. At nahanap rin namin ang
possession dito sa Temple of Leia. Charan! Ang nakatagong lihim. Yan pala yun, ah. Ang dito. Dito sa Temple of Leia, malaki yung parking space nila. And meron na rin silang restaurant doon sa baba. And tignan nyo naman yung view. Kitang-kita yung skyline ng Metro Cebu. Andito na kami sa taas. Ito ang kanilang parking area. Parking. Meron daw silang cart papunta sa tops. Baka ito pwede na. Hello. Ayan. Pamilya po yun first. Pero ito lang sa may ano na sila. Parking na ang laki na. Ongoing pa. Ongoing pa siya. Ayun ang maganda nila yung parking. Parking na unang tapos na. Buti may cart. Hindi ang layo. Paano kaya pag maraming bisita? Ilan yung cart nyo? Isa pa lang, ma'am. Ha? Ay, isa pa lang? Ato naglalakad na lang. Oo, may ba, ma'am? Maglalakad na lang. Hindi na makapaghintay. Wow, yan ang entrance. Dati, pag nag-park, dito na, no? Oo, dati, ma'am. Dati dito na. Tapos, pasok na dyan. Wala pa yung yung mga young art. Iba na siya nga, no? Ayun, may ano lang. Thank you! Yan. Ang cart. Ang parking. Ay, sige po. My first visit was in 2014. So after 10 years, nakabalik rin tayo dito. And ayan, sobrang dami nang nagbago.
Sinira nila itong Tops during COVID pandemic. And ngayong 2024 lang siya nire-open sa public after the completion of their Phase 1 redevelopment. Kaya ayan, nakita nyo? Nakalagay, di ba? Soft opening pa lang. It was built in 1985 as an observatory area where you can see the 360-degree view of the entire Metro Cebu. Ayan yung original circles. So, medyo tinanggal na nila, although kinep pa rin nila yung circles. And as you could see, marami ng mga food establishments. So, pwede nang tumambay dito yung buong pamilya and have picnic while enjoying the view of Metro Cebu. So, ayan ang skyline ng Metro Cebu. I use my Sony Handycam and iPhone to get these videos. Medyo nagbe-blurred pero pwede na rin. Charot. Aside sa mga food establishment, meron na rin silang malaking parking area. Plus, meron na silang hostel honeycomb. Perfect daw ito sa mga backpackers who would like to stay overnight. O diba, stargazing na! After Tops, we went to La Parisienne Sky.
Katabi lang siya ng Tops, located rin dito sa Busay para naman magmerienda. At syempre, IG worthy yung area, kaya pictorial na rin. Here. Next year, you were here. Pero hindi kami nag-ano. Wala. Oh. Tapos ngayon, Miss Bebeng, consumable na. Ayan. Naman kami sa lovely. Katabi pala siya sa top. Picture dito mo. Parang halos na. Ay, sige po. Para makita pa niyang ubay. Hi. Photographer. Isa sa sikat na feature nila is yung wine cellar. Dito maraming talagang nagpapapicture. Dalawa pala yung branch nila. Isa ito dito sa Busay at meron din dun sa Cebu City. Yung Cebu City ata yung mas bongga, yung wine area. So, just like Tops, makikita mo rin yung 360-degree view of the entire Metro Cebu. Kasi nga magkatabi lang naman sila. Kaya kung gusto mo ng mas maraming IG-worthy pictures, pwede ka magstay dito. May enjoy rin ng kids yung area kasi sa labas nitong restaurant, merong area na pwedeng maging playground ng mga kids.
So ayan, tatlo po ang bridge na nagko-connect ng Cebu sa Mactan. Andyan ang second bridge, ang Marcelo Pernon Bridge. Meron sila yung first bridge na tinatawag. And lastly, yung bagong CC Legs. At ayan na, inabot na kami ng sunset kasi super enjoy dito sa area. Ang daming pictorial spots. Plus, ang ganda-ganda pang tignan ng sunset. Nakaka-relax. Ay, hindi lang pala sunset kami nabot, kundi hanggang gabi. Kaya ayan, kitang-kita na yung mga area na medyo may ilaw. Inabot na pala kami ng dilim dito. After my sightseeing adventure with Miss Bebeng and Rosella, diretso na kami sa dinner sa STK kung saan minute naman kami ni Miss Lorne and her family. Thank you, Miss Lorne, at minute mo kami. STK yung tawag sa luto ng seafoods. STK stands Sugba, Tuwa, Kilaw. Ito rin ata yung tinatawag nila noon na Sutokil na natikman ko 10 years ago dito sa Cebu. Ito pala yung dinner na nagmamadali ako na makabalik ng 9 PM sa bahay ni Miss Bebeng kasi meron akong final interview dun sa position na in-applyan ko. And thank God kasi I got the position. So
that's my day 1. So, dito naman tayo sa ating day 2, which is our Bisita Iglesia. Or mag-highway sa San Miguel. Miss Bebe, ating driver. Traffic on H-Court test this time, right? Sige, H-Court test this Saturday. So, but if it's here, okay lang po. Mas dali mas sa parking. So, ano. Pero naan naman na rin. Visit na lang sa Hernan. Sa I mean yung wireless? Wireless. Vlog tayo niya. Good morning! Papunta po kami sa Simala Church. Kasama natin si Miss Bebeng. Siya ang ating driver. At si Miss Lord. driver namin. Kaya nga. At si Rosella. Ayan. Hi! Enjoy watching. Yes, kami abot the girls. Si Si Madam ang aming driver. Kami ang mga lalay. Kami ang mga julalay. Tinorya yung mga Julalay. mga customer ng kanyang boutique. Yes. Boutique. Mamaya, iba-vlog natin ang boutique ni Madam. Madam Bebeng. Sana may ma-sold out. Video mo yan, Roan. Ito na. Ito ang ating first night. Japan. Ayan. Morning na po pagdating natin. 1 day and 1 night. Pag-wake up namin, andito na si Select. Ito na ang si-select. Video rin natin sa phone para meron tayong on reels. Ito na sa kabila. On the left hand side, Ayan, nasa-select. there's the second. It's the connecting bridge from Cebu City to Porto. To Lapu-Lapu City. Ang ganda niyan, laki. Siya na ang longest dito ba? Bridge. Sa Philippines ba? Opo, sa Philippines. niya si San Juanico. Ano daw po? Close. Sa unahan naman yung new store. Ah, yun pala yun. Ay, yung SM Seaside. Here, dito naman sa right, yun yung Pasig. Yung pagsaka ng mga fish. Pero, marami namang tira. Yan yung market. Market. Pagsaka ng mga Ah, ito no? Wow. Okay, bilis na mga motor. Since this is my second time to visit Cebu, ang target ko lang talaga is mag-church visit. So, ang tanging request ko for this trip is to go to Simala Church and of course, kumain ng lechon. Kaya yung day 1 itinerary namin, it's actually a bonus. And super thank you, Miss Bebeng, kasi dinala mo ko doon. Welcome to Car. City of the South. Yung drive from Cebu City to Simala or Sibonga is a 2 hours drive. Kaya thank you talaga, Miss Bebeng. Lalo na si Miss Bebeng ang ating driver sa trip na to. Thank you rin,
Miss Lorne, kasi sumama ka sa amin ni Miss Bebeng sa aming tour. I know na lagi kang busy sa iyong mga Zumba sessions. Our first stop is the St. Catherine de Alexandria Parish Church or Karkar Church. Grabe, isa ito sa magandang church dito sa Cebu. It was built in sometime in the 19th century and it was named after Karkar's patron saint, Catherine of Alexandria. Tayo lang pala ang dito. The church ceiling is decorated by Cebuano artist Canuto Avila, which was commissioned by Father Anastasio Nunez del Coro. The ceiling mural was executed from 1910s to 1920s. Grabe, it took them at least 10 years para gawin to. Kaya naman ang ganda-ganda talaga.
Wala. O, hindi ni ano. Ang ano is old. So, after ng ating first church visit, at dahil nasa Karkar na rin tayo, dumiretso na kami sa Karkar market area ba to? Dito na kami bumili ng aking mga pasalubong na chicharon at kumain na rin kami ng lunch. And ano pa nga bang kakainin natin sa lunch kundi lechon. Hello, we are now in Karkar. Sabi ko yung isa siya. Tingnan natin doon. Alika. Dito kami kumain ng lunch sa Paras Native Lechon. Ang sarap ng lechon. Sana maulit muli. Ang sarap, nakakamiss. Alam niyo naman ang tita lang pa-share ninyo. Food is life. Lechon is life. Charot! After lunch, bumili na rin ako ng pasalubong na chicharon dito sa Luis. At syempre, bumili rin ako ng Matmat's chicharon kasi isa yan dito sa mga sikat. After lunch, balik na tayo ulit sa driving. Papunta naman sa Simala Shrine located in Simbonga, Cebu. Ayan, kung mapapansin nyo, bus-bus talaga yung nakakasalubong namin. Maraming mga sasakyan. Super dami po kasi talaga mga tourists or Roman Catholic pilgrimage na pumupunta dito. Kasi nga, isa ito sa miraculous place ni Mama Mary. And habang papunta pa lang kayo sa Simala Shrine, marami nang mag-o-offer ng mga parking area. Pero diretso nyo lang kasi meron talaga silang parking spot na malapit na mismo dun sa Simala Shrine para at least medyo konti na lang yung lalakarin. And then may mga rental din ng mga umbrellas para hindi ka mainitan. Halika na, bisitahin na natin ang Simala Shrine. The Simala Shrine is a Roman Catholic pilgrimage site. The site hosts the image of Our Lady of Lindogon, which is believed to be miraculous by the devotees of Virgin Mary.
The monastery is built and owned by the Marian monks of Eucharistic Adoration who serves as the guardians of the place. Sayang nga kasi hindi na kami nakapag-join ng Mass dito sa Simala Shrine kasi katatapos lang. Pero ang ginawa namin is makita yung Our Lady of Lindogon. Doon kami pumila para talagang mahawakan namin siya. Kapag pipila ka papunta kay Mama Mary or Our Lady of Lindogon, kailangan mo nang tanggalin yung sapatos mo. Iiwan mo lang siya sa gilid. Huwag ka mag-alala kasi hindi naman siya mawawala. And habang nakapila ka, makikita mo talaga yung mga testimonies ng mga tao, yung mga naka-experience talaga ng miracles ni Mama Mary. I feel so blessed na napuntahan ko talaga yung Simala Shrine and nakita ko rin at nahawakan yung Our Lady of Lindogon. Nag-offer din ako ng prayers at nagsindi rin ako ng candles. Dito rin ako bumili ng mga religious items at pinabless ko rin. Meron silang regular time ng pagbibless. Every 15 minutes. Kaya buy your Santo Niño, yung Mama Mary, pati mga rosaries, and make sure have it blessed. After Simala Shrine, nag-travel na kami ulit pabalik ng Cebu City. Pero bago bumalik, pinuntahan din namin yung shrine ni Archbishop Chopelo Kamamot. Hello, dito naman kami sa Chopelo Kamamot Shrine. Nag-vlog pala yun.
Archbishop Chopelo Kamamot is a Filipino bishop who is known for his service and generosity to the poor. The Vatican's Congregation for the Causes of Saints has approved the diocesan process for the sainthood of the late Cebuano Archbishop. O diba, magkakaroon tayo ng panibagong saint once na makanonize si Archbishop Chopelo Kamamot. Marami rin kaming mga nakita na mga miracles na ginawa niya based dun sa mga pumupunta dito sa kanyang shrine. Dito sa area na to, makikita mo yung nicho ni Archbishop. Dito siya nakalagay. At makikita mo rin yung mga lumang gamit niya. So, para siyang museum at libingan niya. Napakaganda rin ng kanilang church. Gustong-gusto ko yan yung mga doors and windows nila. Ang ganda lalo ng pagkakaukit ng mukha ni Jesus Christ dun sa wooden door. Ibang level ang mga church dito sa Cebu talaga. And of course, I'm so blessed na nakapunta ako at nabisit ko itong shrine ni Archbishop Chopelo Kamamot. And soon, magiging saint rin siya. And before leaving the shrine, nagmerienda na rin kami dito. Ang sarap ng mga pagkain. And drive back na ulit papunta sa Cebu. Pero ang ating next stop is ang Naga Boardwalk. Naga Boardwalk or Naga Bay Walk is a public park. So, no entrance fee rin siya. Is a nice spot for a morning jog or an evening stroll. Dito usually pumupunta yung mga taga Cebu na gustong mag-relax. Perfect kasi siya for family and friends. Sobrang ganda as in. Maganda maligo. Kaya nga, sarap. Harap maligo. Ano, maligo na rin.
Ang ganda, oh. Pero kasi doon magpa-park sa At dito na kami inabot ng gabi. Pero sobrang ganda talaga ng area. Nakaka-relax yung sound lalo ng dagat. After Naga Boardwalk or Baywalk, balik travel na ulit kami pabalik ng Cebu City. We are actually planning to go to the Basilica del Santo Niño or yung Santo Niño Church. Pero hindi kami sigurado kasi gabi na nga. As usual, nadaanan namin ulit ang New Star, isa sa yayamaning hotel and mall dito sa Cebu. At ito yung itsura nung CCLEX at night. So yan, cross pala yung nasa taas niya. And nag-change siya ng color. Unfortunately, pagdating namin doon is close na yung Basilica del Santo Niño. Pati yung Magellan's Cross, sarado rin siya. Kaya, ayan, konting picture na lang. And bumili na lang ako ng Santo Niño. Buti na lang, meron pang isang vendor na open. And quick stop na lang at picture doon sa fort ng Cebu. Ito yung quick pick ko sa Fort San Pedro. After this stop sa Fort San Pedro, balik na kami sa bahay ni Miss Bebeng. Pero syempre, kain muna tayo ng dinner. Ang sarap-sarap ng mga ihaw-ihaw dito. The best. At syempre, hindi makakompleto ang ating Cebu adventure kung hindi natin titignan ang closet ni Miss Bebeng. Ito ang kanyang walk-in closet. Andito lang naman yung kanyang mga branded bags, clothes, and accessories. Milyon-milyon ang laman ng kanyang walk-in closet. Miss Bebeng, pag ayaw mo na yan ha, andito lang ako. Bigay mo na yung mga bags mo sa akin. Char. Pero seriously, thank you po Miss Bebeng and Miss Lorna sa pag-asikaso ninyo dito sa akin sa Cebu. Sana makapunta rin kayo dito sa Baguio. And just like that, my Cebu trip is over. And it's time to go back to Baguio. Dadaan sana kami dun sa CCLEX pero merong marathon kaya sarado. Kaya dito na kami dumaan sa First Bridge.
yun ang bridge. Traffic sa isa, meron kang pupuntahan. 4 yata yung Cebu to Bohol. Pag ganun, ilang hours na lang yun. Or minutes na lang. 50 years old lang naman itong first bridge or ang Sir King Veloso Osmeña Jr. Bridge. Ayan, kulay red siya. At matibay kasi 50 years old na. Pero itong bridge na to, yung tinalon ni Dante Parona. Starman. Actor. Bridge na to. Yung tagal na. Ano yung para sa pelikula? Pabalik ng Baguio City. 2.5 days lang talaga ang punta ko sa Cebu, pero parang 2 days lang talaga siya. But I'm happy kasi nakita ko si Miss Bebeng and si Miss Lorne, ang aking mga travel buddies from Cebu. Thank you, Pal, at super easy ng aking travel to Cebu. And that's it for my Cebu vlog. Thank you for watching, loves!